Grabe, instant cash out daw sa same day na mag-apply ka sa kanila. 80,000 pesos at pwedeng up to 24 terms. Chinek ko, SEC registered at CIC compliant. Pero ang tanong, pasok ba sa inyo yung loan details nila at yung loan terms? Ano yung mangyayari pagka malapit na yung singilan at pag na-overdue ka na? Buo din bang matatanggap? So lahat na ngayon ipag-uusapan natin sa video na to. Kaya kung makita mo man yung ads nito online, ay wag na kayo mag-i-install or magda-download. Make sure na aware muna kayo kung ano ba yung inuutangan nyo. Kautang-utang ba or patuloy lang tayong ilulubog sa utang? So ayun na nga, umpisahan na natin. So yung loan application nga pala na to ay walang iba kundi ang InstaCash na pinapareview nga ni Marisol Macafe. So shout out po sa'yo. At na-download ko nga sa Play Store. Fast and reliable nga daw sila, kaya subukan natin. Subukan ko muna pala, wag muna kayo magta-try. At may 100,000 plus downloads na and 2023 pa kasi ito na-release at kaka-update lang nitong September 9, 2025. So yan na nga yung bubungad sa atin, InstaCash Money providing accessible loan for everyday needs. At eto nga'y maximum 80,000 pesos sa 24 terms. Pero hindi yata nila na-i-update yun sa my details application nila. Pagka i-install pa lang natin sa my Play Store kasi yung nakalagay doon is up to 25,000 pesos pa lang. Pero dito nga is 80,000 na. And under nga pala to ng King Cash Lending Investors, doing business under the name of InstaCash. So after ko nga i-check yon, my gosh, ayan. Ito na yung bumungad sa akin agad-agad. Naka-check na lahat yung personal information, yung contact information, work information at valid ID. So, ibig sabihin ay nagawan ko na to ng video dati at nakalimutan ko. So, habang nag-click nga ako dito is, bigla ko naalala, nagawa ko na pala siya ng isa-dalawang video. Pero, nung pinanood ko nga yung dati kong video, ay iba palang InstaCash yung na-applyan ko. Pero same naman na under King Cash Lending Investors at yung kulay yellow-green pa yung kanilang logo. So, nagbago and update itong gagawin ko ngayon. Ano ba yung makikita natin dito ngayong 2026? At buo bang matatanggap? Syempre, yun naman yung gusto natin, di ba? Disclaimer, hindi to sponsored. Baka may magsabi dyan, binayaran ka lang dyan para i-review mo. So, hindi po. Dito na nga tayo agad-agad napunta sa my loan details at na-offeran nga ako ng 1,000 up to 3,000 pesos at eto yung details para magkaroon kayo ng idea at makapag-decide kayo kung uutangan nyo ba? Kautang-utang ba to ngayong 2026 or hindi? Yung loan term dito nakalagay 190 days. Pero nung chinek ko nga kung kailan babayaran, ay nako, sa unang pagbabayad guys, ang babayaran ko agad-agad ay 3,005 pesos. And 7 days lang siyang lumalabas. Kaya siya pala naging 190 days dahil yung remaining 100 pesos ay babayaran pa sa November 7. Kaya pala nakompleto niya yung 190 days. Grabe, no? And wala dito nakalagay na mawe-waive yung last na payment. Kaya dapat bayaran pa din yung 100 pesos. So sa 3,000 pesos, biruin nyo guys, ang service fee ay 1,050. At ang ma-i-issue na lang sa akin na amount or yung ma-disburse sa akin ay 1,950. At may interest nga na 105 pesos. So dito pala makakapag-decide na kayo, i-go ko ba to, i-accept ko ba to? Dahil ang matatanggap na nga lang ay 1,950. So ako, syempre, susubukan ko muna pero dito pa lang sa may 1,000 pesos. Ito nga yung loan details sa 1,000. So ang service fee ay 350 pesos. Kaya ang matatanggap ko na lang ay 650. At yung interest ay 35 pesos. So, ang babayaran ko ay 1,035. So, yan yung pinaka-full amount. Pero, nahati nga to sa dalawa din. And the same lang din yung pinaka-due date. So, 7 days yung unang pagbabayad at yung babayaran ko dito is 935. Tapos sa November, 100 pesos. So, same lang pala. Parang hindi siya yung interest kanina. Same lang na 100 yung mga last na payment. At wala siyang waive. Babayaran pa din talaga. So, ito na yung pipiliin ko. And, ayan, nasubmit ko na guys. Pero, meron nag-pop up. Nakalagay dito, kindly pay attention to our mobile number as we will call you to briefly confirm your loan application. So, pwede ka nga ditong mamili kung anong oras ka nila tatawagan for another verification na maigsi lang daw. So, namili na nga ako ng oras and next.
success na. Ayan, submit, final review, and then processing na nga to. The same naman din yung lumabas doon sa pinakita nila kanina bago natin i-accept. Which is good thing naman na yun talaga yung makikita natin dito while processing. Yung iba naman kasi, iba yung nakalagay doon sa may bago mo palang i-accept saka after mong i-accept. So, iba yung lumalabas na details natin. Yung akala natin na 30,000 pesos yung in-accept, inagrihan natin, tapos biglang mababago, magiging 1,000 pesos lang pala after nating i-accept yung loan. So, dito the same naman din, and nag-antay nga ako ng mga ilang oras din. So, merong nag-text sa akin. Sabi nga is, this is from Instacash. Upon checking, na-approve na po ito ni system and kindly wait 2 to 3 minutes. Thank you. And proceed po. So, nagtanong sila. And syempre, nag-reply ako, yes po, proceed. Pero nag-antay nga ako ng ilang oras at umabot pa sa hanggang 2 araw, guys. Meron ulit nag-text sa akin. So, sabi, sa Instacash po ito for verification and disbursement na po ng application. Sagutin lamang po ang aming tawag para sa maikling verification ng application. Salamat. So sabi ko, sige po, salamat po. Pero wala naman ako natanggap na tawag. So kung babalikan natin, yung application time ko is May 2. And ngayon, May 4 na. Ang tagal, wala pa din ako nare-receive na 650. Dahil yung inokayan ko nga or yung inagrihan ko ay 1,000 pesos. So until now talaga wala pa rin. Kaya gumawa na nga ako ng update sa inyo na yung instant cash out na sinasabi nila, hindi ko na-experience yung super bilis, na in just minutes lang tanggap agad. Siguro depende sa mga account kayo, comment down below kung ano experience nyo dito sa may Instacash. In just minutes lang ba natanggap nyo na din? Comment down below. And hanggang ngayon nga guys, sa mga oras na to, wala pa rin. So nagtingin-tingin nga ako dito sa kanilang Play Store na ratings and reviews ko, ano ba yung mga sinasabi ng mga nakapag-try na. At sabi nga dito, stop calling and texting me and my family. Report ko kayo sa NBI, hindi ako nag-a-apply ng loan sa inyo. So, eto, hindi naman nag-apply, pero tawag ng tawag at text ng text, pati sa pamilya niya, no? And another, tinatakot ako, maayos ang usapan naman sa head nila, yung agent nila yung nagbabanta. Hindi maganda ang pagbabanta. Sasabihin pa naman sa akin, nasa amin ang ID, selfie, and address mo. Ano yan, pakiayos po at lalo yung agent nyo, kulang sa training. Dito naman talaga kasi nagkakaproblema sa may mga agent na grabe kung makapaningil. Talagang hindi makakapag-isip kung paano babayaran yung inutang sa inyo kung ganyan kayong maningil. Imbis na makapag-isip pa nga ng other way yung nangutang para mabayaran kayo, baka lalong hindi na lang dahil sa may hindi makataong paniningil. So yes, ang utang ay lagi ko sa inyo sinasabi, isang civil obligation, kailangan pa rin nating bayaran, pero kailangan yung way nila ng paniningil is makatao din. Next, kalokohan. Ipapahiram sa'yo 2,000 pero yung makukuha mo 1,200. At need din agad magbayad within 6 days. So short term lang guys itong Instacash. Kaya kung naghahanap kayo ng mga long term, buong matatanggap, hindi para sa inyo itong loan application na to. So kung mag-decide man kayo na ipagpatuloy yung pag-a-apply dito, and i-accept yung terms, yung loan details, yung agreement. Syempre, responsibilidad mo na yan na bayaran, lalo na pinakita naman sa atin kung kailan yung due date. Naging transparent naman sila sa mga fees, yun nga lang, sobrang laki ng makakaltas. Kahit nasabihin nila na ang liit ng interest, pero mabigat sa bulsa yung sobrang laki ng kaltas. Dahil madami na ding mabibili doon. Kaya kayo na yung mag-decide guys. So kung hindi nyo naman i-accept to, good for you din dahil alam mo kung paano ka na makakapag-decide talaga ng tama. Kung hindi mo kayang bayaran sa due date na ipinakita, talagang wag mong i-accept. Dahil mas sasakit yung ulo mo dahil sa mga text and calls, kagaya nung na-experience nga nung i-share ko sa inyo. So, think wisely and always be a responsible borrower. Kapag in-accept mo, responsibilidad mo na yan na bayaran. So, kung meron pa kayong gustong ipa-review na loan application, comment down below at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!